Ang karugtong ng nakaraan, pinapunta ng ating bida si Kay, sa sariling kumpanya para ipasok ito sa trabaho, na kaagad naman nakapasa sa interview. Ano, nagkita talaga kayo sa club, sabi ni Dohee. Bukas nga pala, I think kailangan kong pumunta sa isang business trip gangnong kaya kailangan kong maghanda na, haha, pag-iiba ng usapan ng ating bida. Hey, di ba sabi mo, hindi tayo dapat pumunta sa mga lugar na ganyan, nakasama ng mga tao ng kumpanya. Muling sabi ni Dohee, that's right, segunda naman ni team leader Yu. Kasi may utang ako sa kanya from Hong Kong, kaya sinusubukan ko itong bayaran, sa pamamagitan ng pagpasyal doon. Paliwanag ng ating bida, na akala mo ang magulang niya ang kausap. No way, paano mo babayaran ang utang sa isang club? Anong klaseng pagbabayad ang ginawa mo? Bahagyang sigaw ni Dohee. Na naiinis, alam mo na, kailangan mong maging maingat sa paligid ng mga lalaki. Sabi ni Kay, anong pinagsasabi mo, na binaling ang galit sa babae? Ang Chinese guy na humahabol sa'yo mula pa sa Amerika. Seryoso na sabi ni Kay, paano mo nalaman iyan, hinihingal na sigaw ni Dohee. Oo, yung inosenteng mukhang lalaki na may salamin. Kailangan mo mag-ingat, at may mangyayaring masama kapag nakilala mo siya. At lalo na huwag kang sumama sa club, ano bang pinagsasabi mo? Kabadong sabi ni Dohee, at tiyak na sa pagkakataon ito. At isang pagsalakay, napasimhap ang babae huminga ito, at pinagpawisan. Naputol ang pagkaba, ni Dohee, na agad nagring ang cellphone ng ating bida, na agad naman itong sinagot. Hello, sabi ng ating bida, Mr. Jiang, ako ito. Mula sa kabilang linya, makinig ka, muling sabi nito. First Director Guk, of the National Intelligence Service. Bulong ng ating bida nang makilala ang boses ng kausap. Bakit ka napatawag? Sa mga order mula sa itaas, ang iyong personal na impormasyon ay naipasa sa Japan. At dapat kang mag-ingat, yun lang, sabi ng nasa kabilang linya. Sis, tawag ni Director Dohee, mahirap na ang pakikitungo sa mga Chinese. Ngayon pati sa mga Japanese monkeys, bulong ng ating bida. Lumipas ang isang araw, matatanaw ang dagat, kasama ng mga lumilipad na ibon. Ang sumunod na mga araw ay may business trip ako sa Gangnong. Habang nasa biyahe ang ating bida nadala ang kanyang sasakyan. Maya-maya pa ay tumigil ang sasakyan nito, sa kanyang pinuntahan. Bumaba ito at naglakad patungo sa isang lumang pabrika. Dwarf Stainless Steel General Trading Company, ito dapat ang lugar. Bulong ng ating bida, lumapit ito sa pinto, Dwarf Stainless General Trading. Binasa niya ito, wow, tignan ang kahulugan ng pangalan nito. At pumasok ito sa loob ng lumang factory, nakita nito ang mga nakaimbak na lumang drum na nakakalat sa isang tabi. Ngunit nawala ba ang lugar na ito para sa isang negosyo? Muling lumakad ito at nakita nito ang iba pang nakatambak, na materyales na puno ng alikabok na sa dumi. Bakit nasa ganitong estado ito? Bulong ng ating bida. Muling naglakad ito sa pinakaloob ng makarinig ito ng isang ingay na nag-uusap. Ano ba, narinig ba ng lalaking ito ang tungkol sa dried pollock ng kanyang mga tenga? Ibalik mo ang pera namin, pero nagbayad na ako ng interest. Hindi ba pinahaba yung ng isang buwan, hehe, kaya naman gumawa kami ng mga kopya ng kontrata. Gaya ng alam mo, iba ang paraan ng pagkalkula ng interes ng East Sea sa kapital. Habang huminto ang ating bida pinagsalikop nito ang mga braso, at pinakinggan ang mga nag-uusap. Ang style natin ay, well tignan na lang natin dito. At sa sandaling lumipas ang petsa ng kontrata, sa isang buwan ay idadagdag ang interes sa bawat araw, hindi mo ba alam iyon? Ang mga bastard na ito, bulong ng ating bida, saan ba ang mundo na may ganyang batas? Ang interes ay lumampas na sa principal, dam, hanggang kahapon lang iyan. Batas, tayo ang batas, dam, ikaw matandang geezer. Sigaw ng mga ito, napansin ng ating bida ang isang pinto palabas na nakabukas ng maliit na doon nang gagaling ang mga sigawan. Kung masama ang loob mo bakit hindi ka mag-report sa pulis? Dam, tayo, ay nagpapatakbo ng isang legal na negosyo. Pakiusap, mangyari bigyan ako ng isang buwan pa, at kapag na-clear ko na ang inventory, babayaran ko ang lahat ng utang ko.
Sabi ng napaluhod na lalaki, ang buhay ng aking pamilya at mga empleyado ay nakasalalay sa pabrika na ito. Hihihi, may pinapatay na ba tayo, kaya dapat binayaran mo ng tamang oras, nung nanghiram ka ng pera. At sa akala mo ba naghuhukay kami ng pera sa lupa? Wala na kaming gaanong natitira pagkatapos bayaran ng aming boss. Kaya, mabuti pa pumirma ka na lang sa transfer agreement. Well, para kahit paano ay mayroon kang pakanabangan, bibigyan ka pa rin ng mga presyo ng scrap metal sa isang espesyal na alok. Hindi kumilos ang lalaki, bagkos ay humikbi ito ng malakas. Mr. Lim, mabuti patapusin na nating ito ng maayos. Gusto mo bang makita ang iyong magandang anak na babae, na nagbubuhos ng inumin para sa mga lalaki? Hehe, Mr. President. Mr. President, nandyan ka ba? Sigaw ng ating bida, na agad nag-react ang mga hanggal na lalaki. Ano, abat ang bastard na ito, at bakit mo hinahanap ang presidente dito? Lumayas ka dito, kung ayaw mong mamatay, sigaw ng hanggal na lalaki. Narinig ko kasi ang boses ni Mr. Lim, come on, gusto ko lang makita ang presidente. Sabi ng ating bida mula sa loob ng pabrika. Ano? Sigaw ng hanggal, hindi mo siya banihag sa sikat ng araw, di ba? Ikaw, putang agad naputol ang pagmumura nito na agad sumugod ang mga lalaki sa loob. Sino ka bang, bastard ka? Sabi ko wala siya dito. Di ba sabi ko wala siya dito, tanga ka ba na gumagawa ng gulo? O ayun pala siya, sabi ng ating bida na natano ang lalaki. Agad humakbang ito, palapit, Mr. Lim. Natanggap mo ba ang text ko kaninang umaga, tungkol sa pagbili ng mga paninda? Hoy, tumigil ka nga dyan, agad inawat nito, ang ating bida. Ikaw bastos na baliw ka, iniamba nito ang kamao ng hanggal. Tumigil ka, humakbang ka pa at puputulan ko ang mga buto mo sa leeg. Sabi ng lalaki na galit, ang lupit mo naman pero banta iyan, di ba? Hahaha, isang banta, haha. Ang lakas ng loob ng lalaking ito. Gusto mo bang mamatay? Wow, hindi ba masyadong masakit ang mga salita mo para sa sikat ng araw? Hindi ba kayo takot sa batas mga Ginoo? Haha, halika dito punk ka. Sabi ng isang hanggal, ikaw pipitsugin na bastard ka. Ang lakas ng loob mong makipag-usap, nang patalikod sa amin. Sabi pa ng isang hanggal, habang papalapit ito sa ating bida. Huwag kayong lalapit kung gagamit kayo ng anumang karahasan, mapipilitan ako lumaban para sa self-defense. Ikaw baliw ka, kainin mo ito tang naka, sigaw nito na agad itinaas ang kamao nito, para suntukin ang ating bida. Biglang ito natigilan ng hinayla ang kamay at umangat ito sa ere at binaligtad ito ng ating bida at patihaya itong bumaksak. Arg, sigaw nito na tila ba may nabali sa kanyang buto. Masakit ba, kaya hindi dapat gumamit ng dahas laban sa ordinaryong mamamayan. Chongsep, sigaw ng kasamahan nito, habang hawak pa ito, ng ating bida sa nakapilipit nitong kamay. Ikaw bastard ka, sino kang hayop ka, nako. Narinig ba nitong mga ginoong magnanakaw na ito, tungkol sa dried pollex sa kanilang tainga? Sinabi ko na sa inyo na isa akong customer dito, at narito ako para bumili ng mga paninda. Isang customer, ikaw baliw kang, bastard ka, nanggigil na pinagdikit ng lalaki ang kanyang ngipin. Hindi ka aakto ng ganyan, kung alam mo kung sino kami. Sigaw na galit ang isa pang lalaki, syempre hindi ko alam. Paano ko malalaman ang ganoon, ang katulad ko na kalinis-linis na Ginoo, na hindi katulad nyo. Para kayong mga lokal na magnanakaw, so bakit hindi na lang tawagan ito sa ibang araw at umalis na lang kayo? Hindi mo naman nais na baliin ang anuman buto at gawing mahirap ang buhay nyo, di ba? Ikaw, bakit ganyan kayo makatingin? Ikaw papatayin talaga kita, pero tuloy-tuloy pa rin ang sinasabi ng ating bida. Kulang ba kayo sa lakas ng loob para maghanap buhay? Huwag mong sabihin hindi kayo natatakot. Lalong naiinsulto ang dalawang lalaki, pataying ang bastard. Na yan, sigaw na utos nito sa kasama, oo, boss. Nang susugod na ito, ay binuksan ng ating bida ang naka-record sa kanyang cellphone. Mamatay ka, hehe, bakit ganyan kayong lahat mga Ginoo?
Ilang beses ko bang sasabihin na nandito ako para bumili ng mga paninda, na bigla ang dalawang lalaki, na ang nasa isip kapag nagkahulihan sila ang mapapahamak at maaring hindi nila ito malulusutan dahil sa ebidensya na nasa cellphone, na i-record ko ang pinag-uusapan nating. Kaya mabuti pa at tapusin na nating ito, medyo busy kasi ang big bro nyo, wala akong masyadong oras para makipaglaro sa inyo, agad sumugod ang dalawang lalaki. Para santuking ang ating bida, mamatay kang bastard ka. Ngunit bago pa nakalapit ay tumama sa mukha nito ang kamao ng ating bida. Sa lakas ay duguan humadyos ito sa di kalayuan, tapos ay hinarap naman ng isa, agad sinapak ito. At halos bumaliktad ang mukha nito sa pagkakasapak at duguan din itong bumagsak. At muling nagtalsikan ang mga dugo, at ilang sandali pa ay bumaksak, at mga walang malay ang mga hanggal na lalaki. Habang nakatayo ang ating bida, kung ako sa inyo, magmamadali na ako ngayon pumunta ng hospital, para makahawak pa kayo ng kutsara. Umalis na kayo mga thugs, sabi ng ating bida. Ikaw, sino ka? Mula sa labas, bahagyang nagulat ito at napalingon. Nakita niya ang lalaki nakalupagi sa lupa at nakayuko, pumihit ito paarap, at nabigla ito sa itsura. Napanganga ito at nanglaki ang mata, isang duwende. Wow! Bulong nito, ang pagbabalik ng duwende, mukha siya talagang duwende. Muling bulong ng ating bida. Samantala, sa isang lugar, isang napakalaking hindi matatanggi, ang alok ay nagmula sa China. At sa isang gusali, humihiling na sirain ang kumpanya ni Mr. Lim at ibigay ang mga patent at teknolohiya. Ano, ang mga ito, sigaw ng isang lalaki, isang negosyo na hindi madaling mahawakan dito. At sa isang hindi kilalang bata, muling sigaw nito. At isang hindi kilalang hotshot ang nagpakita at ginulo ang lahat. Opo, sir, si Dalbyong at si Chonset at pati na rin si Youngset. At lahat po sila ay nasa ospital, at hindi po siya ordinaryong bata. At para po siyang propesyonal sa pakikipaglaban. Damn, katatapos ko lang ngayon, na makakuha ng magandang bonus. Bulong nito, ang mga bob-ong bastard, hindi ba siya ang contractor na padala ni Mr. Lim? Ang boss ng Donghai Faction na isang marahas na organisasyon na aktibo sa buong Ganbuan Province. Hindi, mukhang hindi iyon ang kaso, kung ganun, anong klaseng bastard siya, hindi ko pa siya nakikita. Pero sabi nila mukha siyang bata, paliwanag ng lalaki, ano? Isang bata, nagbibiro ka ba? Tawagan mo na si Section Chief Kim, ngayon din, dalhin siya at kasuhan sa mga assault or injury charges, hindi kaya may pulis siyang kasama, at pinarusahan ang mga jerks na iyon, sige, po naintindihan ko. Hindi ba ang sabi nila ang anak na babae ni Mr. Lim, ay medyo may itsura, ano, ang anak na babae ni Mr. Lim, oo, sapat na siya, upang gumana bilang isang modelo, kung ganun, ay gamitin siya bilang isang kasangkapan sa pang-aaliw, hehe, gamitang siya ng drugs, na hindi mahahalata kapag naalagaan mo ito. At baka sakaling matauhan yun matandang yun, haha. Opo naintindihan ko, samantala, habang nakahandusay ang mga hanggal na lalaki. Ano, itong lalaking ito, mas malakas ba siya sa mga lalaking iyon? Bulong ng matandang lalaki, hello po, ako po si Jiang Tae-san from Seoul. Bahagyang yumuko ang ating bida, ano, sa Seoul. Bahagyang napalakas ang boses ng lalaki, ako po ay dumating upang bumili ng iyong mga produkto. Pero, mukha kang estudyante, ako po ay isang estudyante, at kasalukuyan nag-aaral ng abogasya sa Korea University. Nag-aaral din po pala ako ng martial art, for self-defense simula pa nung bata pa ako. Nagulat po kayo siguro kanina, sabay kamot ng ulo nito. Ah, kaya pala, well, salamat sa iyo, kung hindi dahil sa iyo. Sino ba ang nakakaalam na ganito ang gagawin ng mga ito? Nagtapon lang ako ng mga basura, ngunit bakit ang pabrika na ito ay tahimik na parang patay? Nasaan ang ibang manggagawa? Tanong ng ating bida na may halong pagtataka. Ah, takot na silang lumabas, matapos itulak sila ng mga halimaw na yon. Nagpunta ang sales manager sa palengke, upang subukan at magbenta ng ilang inventaryo. Malungkot na sabi ng matandang lalaki, na i-report mo na ba ito sa mga pulis? Ang level na pananakot na ito ay tila isang seryoso pagtaas.
Well, ilang beses ko na nai-report ito, ngunit ang mga taong ito ay nagsasabi lamang na sila ay nangongolekta ng lehitimong interes. At sinabi niya na siya ay dumating upang mangolekta ng patas na interes, kaya, ang gusto na lang ng pulis, na mag-ingat ako at umalis na lang, sabi ng matandang lalaki. Wow, paano ito naging posible? Sagot ng ating bida, sino ang dapat kong sisihin? Kasalanan ko. Ang pagsulat ng 2 dokumento ng interes, nandito lahat ang mga nakaraan ko, ilang beses ko nang naisip na mamatay, ngunit laging may pumipigil sa akin. Ang aming mga produkto ay hindi kinakalawang na asero ay kapantay ng mga Japanese. At nakatanggap pa kami ng patent para sa abot-kayang high-quality items. Paano ko ipipikit ang aking mga mata kung aalisin nila iyon? Nako, nga pala, tignan mo ang estado ko. So, naparito ka para tignan ang mga produkto. Opo, sir, labis akong humanga sa katalog ng inyong kumpanya. Nais ko po sanang tumingin ng sample, at pag-usapang ang aking pagbili. Pero, di ba sabi mo estudyante ka? Tanong ng matandang lalaki. Estudyante ang aking side job, business po ang aking pangunahing hanap buhay. Nakangiti na sabi ng ating bida, nako, nakakabilib kang bata ka. Nakakagulat na taga-Korea University ka, at ang iyon pagnenegosyo din ay talagang kapansin-pansin din. Sabi ng matandang lalaki, pinakita nito ang product sa ating bida. Ito ang mga produkto na ginagawa namin, tignan mo. Wow, ikaw ba ang gumawa ng lahat na ito sa iyong sarili? Haha, biro mo, ang pamilya namin ay may mga henerasyong panday. At ang pagkakayari, na iyon ay ipinasa na sa akin. Paano mo naisip ang pangalan dwarfs? Tanong ng ating bida. Mahilig ako sa mga pantasya, ang mga duwende sa nobela at pelikula ay parang katulad ko. Kaya pinili ko ang pangalan na iyon. Mayroon ka bang sapat na imbentaryo? At ang imbentaryo na higit sa sapat, ang gasto sa produksyon ng mga produkto mula sa mga scheme na iyon ay higit sa 1 bilyong won. Wow, at kung ibebenta ko ito sa ibang mundo, bulong ng ating bida. Ang madilim na batong mana, hay kumikislap sa harap ng ating mga mata. Muling bulong nito, bibilhin ko ang lahat ng pangunahing produkto at sample, at ang lahat ay cash. Sabi ng ating bida, talaga ba, lahat ba ay cash? Pagkatapos ay ibebenta ko sa tamang halaga, ngayon ay maglilinis ako ng tindahan na talagang pinahahalagahan ko. Kaya ang mga produkto ay, at maya-maya ay umalingaw-ngaw ang isang tinig ng babae. Dad, sigaw nito mula sa pinto, agad nagulat ang 2 lalaki. Agad lumingon ng bahagya ang mga ito sa pinanggalingan ng tinig. Dad, okay ka lang ba? Sigaw ng babae, bahagyang sumulyap ang ating bida. No way, nasaan ang mga gangster na bastos na iyan? Wala naman nangyari, di ba? Sinaktan ka ba nila? Na maywang na sinabi ng babae. Paano mo nalaman? Sabi ng matandang lalaki, tinawagan ako ng babae mula sa katabing pabrika. Tae-san, anong ang tingin mo sa kanya? Maganda ba siya? Ay opo, tagumpay siya sa model ang career niya, at dati ay nasa cover siya ng isang magazine. Sabi ng matandang lalaki, agad na patingin ang babae sa ating bida. At sino ka? Sino ang taong ito? Sabi ng babae. Ang ganda niya, bulong ng ating bida na lihim na humanga. Siya ang aking tagapagligtas, sabi ng matandang lalaki. Ano, tagapagligtas? Ulit na sabi ng babae, tumawa naman ang ating bida. Ilang taon ka na, mukha siyang bata, nagtatakang mahinang sambit ng babae. 20 years old, pa lang ako, ang pangalan ko ay si Jang Tae-san. Nagpapatakbo ako ng isang small investment company. Sabi ng ating bida, 20 years old, sigaw ng babae sa pagkagulat nito. At mula sa mga bakal at stainless na nakaimbak sa isang tabi, ay agaran nilinisan ito, at maging ang labas ng bakuran ay nilinisan at tila, ang mga berdeng puno mula sa labas. Ay nasiyahan, agad humagulgol ng iyak ang babae, at hinawakang ang balikat ng ating bida. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Dad, treat ka nitong nuna ng soju at meal. Hindi naman siguro sasama ang loob mo kapag tumanggi ako. Hayaan mo akong magpakilala ng maayos, ang pangalan ko ay I am Hyarin,
Ako ang sales manager. Nagtapos ka ba sa engineering, ha? Paano mo nalaman? Nahalata ko lang at naramdaman, dahil sa naramdaman mo at obvious lang. Ulit ng babae, ang bango ng isang malakas na babae, na nakaligtas sa mundo na isang magaspang na lalaki. Manager, maaari ka pang maghanda ng isang coat. At nagnenegosyo ka ba talaga, sa edad mong iyan, Nuna, hindi ka bagay sa factory na ito, at ang lahat ng ito. Pero, sa tingin mo ay okay lang ba talaga, ang ano? Nakigulo ba talaga yung mga kamay mo na yan, at hindi ka pa masyadong lumayo? Ang mga lalaking iyon ay mabibisyo talaga, huwag kang mag-alala, dalubhasa ako sa magulong na sitwasyon na ito. At hahawakan ko ito ng malinis, Tae-san, hindi ito nakasing dali ng sinasabi mo. Bata ka pa at maaaring hindi mo maintindihan, ngunit ang mga taong iyon ay hindi pangkaraniwan, malupit sila at masasama. Sabi ng matandang lalaki, sa ngayon ay bibigyan kita ng nangungunang abogado. At nakabukod, ang mga lokal na kandidato mula noon, na magkakakilala silang lahat ng abogado sa pamamagitan ng koneksyon, at magtatalaga din ako ng ilang mga bodyguards. Sabi ng ating bida, iyan ay aking ina-appreciate, pero, sa ngayon kasi, ang aming sitwasyon sa financial, don't worry, mag-i-invest ako, ha? Ano? Sabi ng matandang lalaki, ha? Mag-i-invest ka? Sabi naman ng babae, sa ngayon ay opisyal na akong mag-i-invest sa inyong company, sabi ng ating bida.